Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang makabuluhang impormasyon na dapat niyong malaman, and this time ay para ito sa lahat ng private employees o yung mga manggagawang nasa pribadong kumpanya, kaya't kung isa ka sa nabanggit ay para sa iyo ang video na ito. Supposed to be ay dapat nakatanggap na po tayo ng ating 13-month pay, at sa mga hindi pa o hindi nabigyan ng 13-month pay, ay aalamin po natin kung bakit at sino-sino ba dapat ang makatanggap at hindi. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa Brillis ating mga channel. kaibigan, kaanak o kapwa po natin Brillis manggagawa, and please share na din sa ating mga social media Brillis channel. accounts para mas marami pa ang makaalam nito. Brillis With channel. no further ado, let's begin na po sa ating topic. Brillis channel. To all private employees. Dapat alam mo to. 13-month pay natanggap nyo na ba? Sino-sino nga ba ang qualified makatanggap? May matatanggap ba ang mga terminated employee? Resigned? Separated? Employees na naka-leave without pay? Employees under maternity leave? At ang mga daily wage earners? Buong detalye alamin, lahat po ba ay nakatanggap na ng kanilang 13-month pay? Paano kung hanggang ngayon ay wala pa? Ano kayang dahilan at first, ano nga ba ang 13-month pay? Ito po ay isang mandatory benefit introduced by the Philippine government to support employees during the Christmas seasons. All private employers are required to provide their employees 13-month pay before December 24 of every year. Sino-sino ba ang qualified makatanggap ng 13-month pay? All rank and file employees who have worked for at least 1 month during the calendar year are entitled to receive the 13-month pay. Kasama dito ang mga regular employees, probationary employees, casual employees, project employees, seasonal employees at ang mga fixed-term employees. Kasama rin sa dapat makatanggap ang mga resigned employees, separated employees, terminated employees, mga naka-leave without pay at ang mga naka-maternity. Ibabase ang inyong 13-month pay sa total earnings na naipasok nyo from January up to the last day of your work, divided it by 12. Para lumabas ang amount of 13-month pay na makukuha nyo, kasama rin dapat na mabigyan ay ang ating mga kasambahay na katumbas ng kanilang isang buwang sweldo. Sa mga terminated o separated, o ang mga resigned employees, the prorated 13-month pay must be included in their final pay and should be released within the same 30 days period from the date of separation. Kaya't make sure na bago nyo po pirmahan ang quitclaim ay dapat naka-indicate din ang 13-month pay sa inyong makukuha. Sino-sino naman ang mga hindi dapat makatanggap ng 13-month pay? Government employees including government-owned and controlled corporations, except those corporations operating essentially as private subsidiaries of the government. Second, employers who are already paying their employees 13-month pay or equivalent. Pangatlo, employers of those who are paid on purely commission, boundary, or task basis, and those who are paid a fixed amount for performing specific work. At ang mga distressed employers with prior authorization from the Secretary of Labor to be qualified for exemption, magkano naman ang magiging 13-month pay? Para sa mga baguhan pa lamang na tatanggap, ang inyong 13-month pay ay equivalent to 1 month salary if walang na-incur na leave without pay during the year, or proportionate on total basic earned for the year divided by 12 months. Halimbawa, kumita po kayo ng January, February at March ng 10,000 pesos. Pagdating ng April at May ay hindi ka pumasok o naka-leave without pay, then June, July at August ay nakapag-earn ka ng 10,000 pesos. At pagdating ng September ay separated ka na sa company, so magkano ang magiging 13-month pay? Kuhanin mo lang ang total earnings mo for the year at i-divide mo ito by 12 months para makuha mo ang total 13-month pay. Ang 13-month pay ba ay taxable? Kung ang inyong total earnings for the year exceeds the maximum limit of 250,000 pesos, ang excess nito ay magiging taxable na. Under the Train Law, the taxable income o yung excess ay multiply by 15% to come up with the actual income tax. Sa mga hindi nakatanggap, makipag-coordinate po sa inyong employer para ma-provide ang inyong 13-month pay. If ever hindi talaga nagbigay ang employer, make sure na may matibay po kayong evidence to complain it on DOLE. As long as wala naman po kayong administrative case, ay dapat na makuha nyo po ito. Or kung nag-declare si employer ng bankruptcy o distress, ay hindi na po talaga tayo makakatanggap.
That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng ating mga private employees na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakuha ng kanilang 13-month pay. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.